Good morning mga ka-riders. Samahan nyo kami sa araw na to. Pupunta kami ng Tacloban. Sobrang haba ng biyahe na to. Antabayanan ninyo kung magkano ang aming gagastusin sa buong biyahe. Dalawa kami. Kasama ko yung aking anak. Yun, sa unahan. Gamit niya yung Mio. Dala ko naman yung ating NMAX. So malaman kung magkano aabutin ang gastos kumpara sa mag-aeroplano tayo. So doon sa unahan sa may Shell Station, magpapagas muna kami. Kukumpute natin lahat ng gastos hanggang sa makarating tayo ng mismong Tacloban. So tara mga ka-riders. Siya nga pala, ang ating oras ngayon is 5:39 ng umaga, araw ng Sabado, March 28. So darating tayo ng Tacloban bukas ng mga tanghali. Kaya sabayan nyo kami papunta doon. Maraming salamat at sana'y subaybayan nyo ang aming paglalakbay. Nandito pa tayo ngayon sa Taytay. Dito tayo sa may Antipolo dadaan. Papuntang Teresa. Papunta Laguna. So diretso tayo doon. Biyahe naman natin, hindi naman kailangan mabilisan, dahan-dahan lang. At medyo din, umulan kagabi, basa yung ating kalsada kaya medyo madulas. Kaya dahan-dahan lang natin ito at sobrang layo ng ating lalakbayin pa. Okay, so ito yung unang paggas natin. Ipo-full tank lang natin pareho, malaman kung magkano aabutin yung ating full tank at kung hanggang saan aabot. Unleaded boss, papuno lang. Nandun ka sa kabila ner para sabay. Yan. Unleaded sir. Yes, oo. Okay. Nandito tayo sa Shell Station ng Taytay. Tingnan natin yung baon. Siyempre, hihingi tayong resibo. Pagsamahin mo na boss, pahingin na rin din akong resibo. Oo, pahingin na lang akong resibo. Sa resibo sir? Oo, okay lang, sige, pagsamahin, okay lang. $103 lang. 103 lang. Tingnan natin kung hanggang saan naabot yung 103 mo. So 103 kay Mio. Magkano sa'yo? 100. 103? 103 sir, 0.93. Okay. Kali may sukli po kayong 590 po. Okay, salamat. Thank you, So sir. magkano yung isa? 301 yung sa inyo sir. Okay, so 103 and 301. So yun yung unang full tank natin. Para mo naman yung up din yun. Laki talaga yun. Oo nga eh. Layo pa biyahe namin. May laman pa nga yun. Kung laman yan, abot 400 minutes yun.
Patacloban pa kami. Sige, salamat. Thank you, sir. Okay, thank you. Ayan, so is 103. Tsaka yung 200 plus lang yung sa kay NMAX. So tingnan natin kung saan ulit tayo magpapagas. Okay, sumauna ka, Riner. Susunod ako sa'yo. Hindi. Pwede, hilltop na lang tayo, hilltop. Hilltop na lang, hilltop. Oh, hilltop na lang. Okay, let's go! Samahan nyo kami. Dito kami dadaan sa may hilltop. Diretsong Antipolo. Tapos pababa tayo ng Teresa. Kailangan daw siya ang mauuna. Baka daw maiwan siya. So, alam nga naman, iiwanan natin siya. Idadalawa lang kami magkasama. Di ba? Aambon-ambon lang ng konti. Medyo hindi maganda yung ating biyahe yata. Sabi ko nga, summer ngayon, bakit ganon? Umuulan. So sana sa ibang lugar hindi. Para gumanda yung ating biyahe. So kompleto naman yung ating baon. Meron tayong nakasilan po lahat ng ating gulong. Meron tayong hangin, panghangin. Bumili na rin tayo ng fuse in case magka-problema. Meron din tayong pang patch na. So sana hindi natin magamit yung ating mga baon. Syempre tubig. Dala tayong tubig. So paakyat tayo ng hilltop. Ang tagos nito, Antipolo. Hindi talaga ito yung daan mismo ng papuntang Antipolo. Ito yung sa kabilang side. Hindi sana kami dadaan dito, pero maliwanag na naman kasi. Kaya pwede na. Pagkagabi kasi medyo delikado rito. Wala pa namang insidente, pero syempre nakakatakot dahil madilim. Kaya yan, sana kayanin ng ating battery. Pero kung kung mauubos man yung ating battery, charge na lang natin. Meron namang charger yung ating motor. Dito natin i-charge. Ayan, naka full bar naman tong isang cellphone natin. Tanggalin muna natin. May na tayo magkarga para hindi gastado ang battery ni Mio. So first time ng anak ko ito na sumama sa akin pauwi ng Tacloban. Ako bali pangalawa na ito. Anong nakaraang taon nagbiyahe na tayo, pero ako lang mag-isa nun. Hindi ko lang na-cover yun kasi wala pa tayong camera nun, hindi pa tayo nakabili. So ngayon meron tayong isang camera, nakabili na tayo. Kaya problema lang, wala tayong spare na battery, so kailangan tipirin lang natin. Madulas ang kalsada rito. Pababa ito, pababa, tapos sa unahan paakyat na naman. So ayon kay Google Map, mula dito sa Taytay hanggang Matnog Port, meron tayong 567 kilometers. So tatakbuhin natin ito ng 13 hours tsaka 28 minutes. Ito walang stopover pa yun, ha. Estimated arrival natin doon
7:15 ng gabi. Pero baka abutin tayo nito ng mga alas 9 ng gabi or alas 10 ng gabi. Dahil siyempre may stopover tayo. Kakain tayo at magpapahinga. Pati yung motor natin siyempre magpapahinga din. Kasama na doon yung pagas natin. So yun yung target destination muna natin ngayon, Matnog Port. Dahil pagka inilagay natin ito papuntang Tacloban na diretso, wow, napakalayo. Medyo maiinip ka pag tiningnan mo yung Google Map, napakalayo. So lang, ini-installment lang natin yung ating mapa para hindi tayo mainip. Para din hindi ka mainip, syempre, yung magagandang tanawin. Yun naman talaga ang purpose natin dito. Kaya tayo nag-rides para sa magagandang tanawin. Makikita natin na hindi natin makikita kung tayo ay magbabarko or mag-aeroplano. Tsaka experience na rin, nag-rides na rin. May motor naman tayo, kaya nga may rides. Tsaka isa pang purpose doon, pagdating natin sa probinsya, makakagala tayo. Dahil meron tayong motor. Pero kung wala, commute tayo. Ang lalayo ng mga pupuntahan natin doon. Mamaya, ipapakita namin sa inyo kung ano. Ang lang nito, hindi na kami mag-hotel sa pagtulog mamayang gabi. Siguro pagdating natin sa Matnog Port, ikakarga na natin ito sa sa barko patawid ng Allen Port. Pagtawid ng Allen Port, doon tayo magpapahinga, doon tayo magpapaumaga. Doon lang tayo medyo iidip-idip lang ng konti. Dahil hindi ko pa kabisado kung pagdating sa Allen kung merong matutulugan talaga yung lugar. Dahil nung nakaraang taon, wala, sa port lang ako natulog. Nahiga lang ako doon sa mga upuan. Marami namang mga upuan. Pag nagtanong ka kasi doon ng hotel, tuturo sa iyo doon lang, wala ka naman makikita. Yung doon lang doon is napakalayo pala. So yun ang plano natin ngayon. Stopover lang pagka medyo nagutom. Tapos karga ng gas, yun lang, para tuloy-tuloy yung ating biyahe. Pero kukunan din natin yung mga magagandang lugar. Tsaka ang pinaka-importante, yung ating malaman natin yung amount, kung magkano ang ginastos natin, kung makakatipid ba tayo sa pagmumotor or sa pag-aeroplano. So dito tayo ngayon sa Antipolo na ito. Kakanan tayo rito. Malawak ang sakop ng ulan. Di lang natin malaman kung maraming checkpoint ngayon dahil mag-e-eleksyon. Kasi nung nakaraang taon nung pag-uwi ko, isang beses lang yata ako na checkpoint sa Bicol na. Siya nga pala mga ka-riders, pagka nagbiyahe kayo lalo na papuntang Tacloban, papuntang Southern Leyte, dapat naka-ready yung ating motor. Kahapon at saka nung isang araw, ginawa ko kay NMAX, na-ready ko, palit lahat ng brake pad. Pero although hindi na ako nag-change oil kasi pwede pa naman. So ang plano namin nito, change oil kami pagdating namin sa Tacloban. Tapos since bago pa naman si NMAX, hindi na ako nagkarga ng coolant. Although meron pa akong reserbang coolant sa bahay, pero hindi ko na kinargahan. Si Mio, inayos natin lahat, palit tayo ng gulong sa harap. Brake pad niya okay pa naman, bola okay pa naman, linis lang. Tapos inayos lang natin yung kanyang ilaw, yung mga wirings. Kaya tayo nagbaon ng extra fuse dahil kay Mio, dahil meron siyang MDL. Mahirap na, baka maputukan. Kaya yun, meron tayong tubig syempre. Yun ang pinaka-importante sa lahat. Kapote, meron din kapote at saka tsinelas. May dala nga akong payong.
in case lang wala tayong mataguan, may dala tayong payong pagka umulan. Kaya kahit summer, huwag kang kumpiyansa kasi tulad ngayon, umulan siya. So, dito na tayo sa Antipolo proper. Oras natin, 5:53. Maaga pa naman. Alis sana kami ng mga 4 o'clock ng umaga. Sabi ko, hindi na. Kailangan, ano na lang, yung magliliwanag na tayo umalis dahil ganun din naman, gagabihin din tayo papuntang Matnog. Ipapakita din natin mamaya kung paano gagawin bago tumawid ng bago sumampa sa barko, bago tumawid sa kabilang port, kung magkano ang bayad natin sa barko, pagbayad sa motor, pagbayad sa driver. Medyo lang ngayon, medyo mataas lang dahil dalawa kami. Ngayon, masusubukan natin si Mio kung gaano katatag ibiyahe talaga ng malalayo. Pero based doon sa mga napapanood ko sa YouTube, yung mga riders din natin na nagbablog pauwing Southern Leyte, kaya naman. So ngayon, mapapatunayan natin. Yun nga lang, maliit lang ang tangke ni Mio. Nasa lang, halos 4 na litro lang siya. So yung kanyang full tank, malaman kung hanggang saan. Si NMAX kasi halos 7 litro ang laman nito, kaya medyo matatag ang gas nito pagdating sa mga malalayong biyahe. Pagdating naman natin sa Laguna, papuntang Quezon, hindi na naman ganun ka-traffic doon. Dito lang medyo Antipolo, syempre matraffic na rin ang Antipolo. Ngayon dahil magbe-birthday yung aking nanay at 81 years old na siya. Ang birthday niya talaga ay April 1, pero napagkasunduan namin magkakapatid na ipaghahanda siya bukas, March 30. Kaya nagbiyahe na kami ngayon, so hindi kami tutuloy sa bahay, tutuloy kami kung saan pinaghanda yung aking nanay. Hindi ko alam kung may idea siya na uuwi kami, pero hindi niya alam higit sa lahat na meron siyang handa sa kanyang birthday. 81 years old po. Happy birthday, Nay. Malapit na tayo magkikita. Bukas lang magkikita na tayo. At tabayanan nyo kami. Tatagay tayo ng tuba. 81 years old ang nanay ko, pero sa totoo lang umiinom pa yun. Iba talaga ang lifestyle sa probinsya, malalakas. Pero meron na ring konting sakit-sakit yung aking nanay. Siyempre, 81 years old na.
maswerte tayo at katingnan na iinabot ng ganun kahaba yung kanyang edad. Sana abutin din natin. Bihira kasi tayong umuwi. Huling week ko last year. So parang taon-taon na lang yata ako nakakauwi. Syempre, nakadepende rin sa budget. Tsaka yung paglilib sa trabaho. Eto, pababa na kami sa zigzag ng Antipolo. Ayan, lumalakas yung ambon dito. Huwag naman sanang umulan. Okay lang yung ganitong ambon-ambon lang. Huwag naman sanang ulanin. Pag umulan kasi mga riders, di ba? Alam nyo naman, malaking abala. Naka-jacket ka na, nakasapatos ka, maghuhubad ka para magkapote. Ang higit sa lahat yung sayang ang tupi ng kapote. Ayaw ko magkakapote kasi sayang yung tupi. Ewan ko kung ganun din ang nararamdaman ng ibang riders. Kaya ayaw magkapote dahil yung tupi kasi sayang, hirap magtupi ng kapote kasi. So ayan, pababa na kami. Huwag ka naman lumakas para kahit pa paano yung aming biyahe ay maganda. Ayan, may sigsag na. Ginagawa pala yung kalsada rito kaya sumikip. Yan ang view ng Antipolo, di ba? Maganda. Ayan, Antipolo pa lang yan. Mamaya syempre stop over tayo sa Legend sa Atimonan, Quezon, dun sa Old Zigzag Road. Pipicture tayo doon, selfie tayo, kuha tayo ng konting video. Yan, ingat, madulas ng kalsada. May truck pa tayong kasabay. Hop, padaan mo na boss. Ayaw kong lumapit sa'yo. Natatakot ako sa'yo. Iniwanan ako ng Mio Naku po, parang lumalakas yung ambon. Diyos ko Lord. Huwag naman lumakas yung ambon mo. Yun yung view na yan. Yan hindi nyo makikita yan pag nag-aeroplano kayo. Makikita nyo puro ulap. Pero pag nagmotor kayo, kita nyo lahat yan. Siyempre iba ang excitement pag nagmumotor. Yun nga lang mga riders, iingat talaga. Di naman kailangan magmamadali sa biyahe. Dahil kahit anong gawin mo, napakalayo ng pupuntahan mo. Kahit di baling mabagal, basta makarating tayo ng maayos at walang maging problema. Ito, may kasabay tayong mag-asawa siguro ito. Saan kaya ang tungo nila? Wala na sa paningin ko yung Mio lumalaki ang patak. Diyos ko po. Huwag naman. Yun, yung Mio. Siya nga pala, kasama ko yung aking anak, ayun si Ringo. Siya may dala ng Mio. Dalawa ngayon ang ating susubukan. Yung tatag ni Ringo at tatag ni Mio sa biyahe. Yung tatag sa pagod, syempre kasama ang puyat. Dahil talagang mapupuyat tayo sa biyahe. Dahil kung wala tayong matutulugan doon,
sa tabi-tabi tayo matutulog. Pero kung may mga extra budget naman, pwede namang pwede namang mag-hotel dito sa may Matnog bago sumampa ng barko. Maraming maraming mga hotel sa Matnog. Kaya lang ako gusto kong mangyari kasi para wala nang para ready na lahat. Pagdating ng Matnog, sampa na sa barko. Para sa barko magpapahinga ng konti, mga 2 hours din naman ang biyahe nun. At sa kabilang port. Yan, okay lang yung ganitong ambon, tikatik. Wag lang yung talagang wag lang yung talagang malakasan na ulan na. Pangalawa, ilan ba dala kong pantalon? Dalawa lang, isa lang spare ko. Tsaka yung ating camera baka mabasa, hindi ito waterproof. Buti sana kung mura, isang taon kong hinulugan ito. Shoutout pala kay Insta360. Yung camera ko 1RS model. Naghanap ako ng battery nito sa Lazada. Walang na-order. May na-order akong dalawa, kaya lang kinancel. Wala na, hindi na aabot. Kinancel nung seller. Hindi ko alam, baka wala silang stock. Okay, so nandito na tayo sa baba ng Antipolo, Teresa na ito. So mga ka-riders, samahan nyo kami sa aming biyahe. Maraming salamat at tabayanan nyo lang at hanggang bukas pa tayo magsasama.